So, yon. Hello and welcome sa akin channel, S Reliance. And in today's video, gusto kong i-break down yung budget build ko na AR. So, hindi ko kasi na-mention last time dun sa discussion ko with Jason of Tactical Adobo kung nasa magkano ba yung nagastos ko dun sa aking budget build. So, without further ado, simulan na natin. And bago yan, nandito ako sa US. So, alam nyo na yung currency dito. Pero, dahil merong rule si YouTube about sa pagsasabi ng price, ang gagamitin kong term ay credits or points. Alin dun sa dalawa, okay? So, para hindi ako mahirapan. So, without further ado, let's start. Okay. So, ito yung aking budget build. Ayan. Ayan. So, simulan ko siya sa muscle device. So, ang muscle device na to ay gawa ng Surefire. Ang tawag sa kanya ay Warcomp. Ayan, Warcomp. Future proof ko to binili kasi bibili ako ng suppressor. So, katulad ng sabi ko sa mga video ko na dapat pag magbi-build ka or bibili ka ng isang bagay, mas maganda yung future proof na. Pero since dahil sa Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-build. Hindi nga ba? Kasi may mga nakikita akong nagbi-build. So, kapag bumili ka, wala talaga siyang kasamang muscle device na pwede na agad mag-attach ng suppressor. So sa mga hindi po nakakaalam, bawat suppressor meron siyang proprietary na locking system. So proprietary din yung kanyang muzzle device. Mapa muzzle brake man yan or flash hider. Okay? So ang regular price nito ay 152 points. Okay? Regular price. Pero nabili ko lang siya ng 119 points. Yan. Tapos, dumako naman tayo sa aking barrel. Ang barrel nito, 10.3 Hanson Profile Ballistic Advantage. So, nung binili ko to, I believe, Black Friday ng 2022. Yan. So, dun sa package, kasama na nung barrel, yung gas block. Kasi ang gas block nito, dahil iba yung profile nitong barrel, nakapind yung gas block. So, prepared ko yun. Tapos, ang feature ng barrel, ang M4 feed ramp niya, ay nib or nickel boron. Nickel boron yung nasa feed ramp. Para saan yun? So, para less friction. Ayan. Tapos itong mismong coating, salt bath. Nitrided to. Salt bath. Tapos, yung profile niya, Hanson Profile, which is proprietary rin ng Ballistic Advantage. So, ang presyo nito, yung regular price niya, 229. Pero nakuha ko lang siya ng 124 kasi Black Friday sale. So, ayun. Tapos yung kanya namang gas tube, mura lang naman yung gas tube 6 points. 6 points yung gas tube. Ayan. Then, itong handguard ay gawa ng Expo Arms. 9.5. So 10.3 yung barrel ko. So ang dapat na billing ko talaga ay 9.5 kasi pag kumuha ko ng 10, hindi naman siya papasok sa yung suppressor kasi matatakpan niya yung yung locking system dito. So 9.5. So pag nagbuo kayo at magso-suppress kayo, kailangan maigsi ng 1 inches, 1 inch yung handguard dun sa barrel nyo para di kayo magka-problema. Okay?
So dumako naman tayo sa handguard nga. So ang handguard nito ay made ng Expo Arms. Ang regular price niya is 79 points. Nabili ko siya ng 49 points. Kasama na niya yung barrel nut. So may kasama na siyang barrel nut. Tapos ito namang Unity na brand ng vertical forward grip. I think nasa 18 or 19 points to. So nakuha ko lang siya ng I think 9.99 or 10 points. So yun. So itong Expo Arms na to, wala siyang integrated na QD mount socket. So bumili ako sa Magpul, ang bili ko ay 11 points. Ayan. So tapos na tayo dito. So dumako naman ngayon tayo sa upper. So ang upper nito ay gawa ng Aero Precision complete upper to. Ibig sabihin nun, nung binili ko yung upper, meron na siyang dust cover, meron na siyang forward assist. So nabili ko siya ang presyo nito regular ay nasa 129 points, pero nabili ko lang siya ng 79 points. Ayan. So dumako naman tayo sa backup iron sights. Ayan. So ang backup iron sights ko ay gawa ng Daniel Defense. Regular price nito 149 points or 139 points, pero nakuha ko lang siya ng 89 points kasi nga sale. Then itong lower, gawa siya ng Rifle Supply. Ang Rifle Supply ay gun store sa California, pero nagpapagawa lang sila ng lower sa Strike Industries. So Rifle Supply ang tatak, pero ang gumawa nito ay Strike Industries. Ngayon, ang kuha ko dito ay 49 points. Ayan. Tapos ang kanya namang lower part kits, CMC, regular price niya 35 points. Nakuha ko lang siya ng 19 points. So dumako naman tayo sa so nagkataka kayo, sinabi ko sa lower part kits gawa ng CMC, pero pinilitan ko kasi to eh. So nag-add ako dito, Geissele na yung magazine release button niya. Ang regular price nito ay nasa I think 19 points, pero nabili ko lang siya ng 10 points. Tapos yung Magpul, regular price na 52 points, nakuha ko lang siya ng 33 points. Ayan. Tapos ang aking Bolt Carrier Group or BCG, gawa siya ng Son of Liberty Gunworks, SOLGW. Ang presyo nito, ang regular niya ay 179 points, pero nakuha ko lang siya ng 124 points. So ang nito, mil-spec manganese phosphate. Ang kanyang bolt ay high pressure tested at magnetic particle inspected. Tapos meron pa siyang nilagay sa hindi ko lang masabi, pero yung O-ring niya dun sa ejector, hindi ko parang upgrade yun eh, particular na part, may brand din siya, pero nakalimutan ko na, pero maganda siya. Tapos yung trigger nito ay super dynamic combat, gawa siya ng Geissele. Ayan, ang regular price niya ay 245 points, pero nabili ko lang siya ng 124 points dahil nga naka-sale. Then yung aking takedown pin, ayan, gawa siya ng Noveske. So meron siyang cross
na tatak. So nabili ko lang siya ng 11 points, pero ang regular price niya ay 19 points. Sale nga kasi. Then itong charging handle na to, super charging handle ng Geissele. Nabili ko siya ng 55 points, pero ang regular price niya 99, sometimes 109 points. So yun. Then yung aking end plate, makikita nyo yung end plate ko, meron din siyang QD socket. Gawa siya ng Arma spec. So bali ang kuha ko dito ay ang regular price niya 19 points. Nabili ko lang siya ng 10 points. Tapos itong aking castle nut, I think ano to diamond like coating. Kasi ang regular price ng manganese phosphate na castle nut ay naglalaro ng 8 points. Tapos itong diamond like coating, WMD yata yung ano nito, yung brand. So 11 points. So nagdagdag lang ako ng konti. 8 points yung manganese phosphate, 11 points yung diamond like coating. So doon ako sa diamond like coating, konti lang naman yung dinagdag ko. Then itong aking buffer tube, yung buffer tube ko kasama na yung spring tsaka yung buffer weight H3. Isang set nakuha ko siya ng, ang regular price niya 69 points, pero nakuha ko lang siya ng 54 points. Then ang aking grip ay gawa ng Reptilia, 19 points. Regular price nakuha ko lang siya ng 9 points or 10 points kasi 9.99. Ito namang aking Magpul SL Batstock. Regular price niya 59.99, almost 60 points. Pero naka-sale, nakuha ko lang siya ng 44 points. So ayun, tapos na siya. So ang ginamit ko dito ay yung research, patience, at mga kaibigan. Shout out nga pala sa mga tropa dyan sa Washington Pinoy Shooters, tsaka sa isa ko pang grupo, Rest Day Shooters. Yan, shout out sa inyo na may mga GC kami na kapag merong sale, lalo kung holiday dito sa US, nagpo-post sila doon. Kung alam namin na wala nang ibababa pa yon or yun na yung best deal, ano na talaga namin, ini-score na talaga namin para ano kasi yun minsan every year meron talaga siyang unique pricing. So kapag na-miss mo siya, baka hindi alam naman natin ang mundo nagkakaroon ng inflation So kapag na-miss mo yung pagkakataon na yon, baka sa next year sa ganung holiday, hindi na ganun yung presyo. So kailangan mo talaga maging smart and maging wise. Alam mo yung regular price niya dapat, nire-review mo. Then pag nakita mo siya ng let's say 30% off, 40% off, 50% off, hanggang 70% off, yun yung perfect timing mo para bumili. So para yun dito sa US sa Pilipinas naman, dahil syempre buo dyan, siguro pag merong gun, may gun show, take the opportunity kung merong sale. So huwag nyong hayaan na ma-miss nyo yung opportunity. So yun guys, hopefully iko-computing ko kung magkano lahat ng nagastos ko dito, and ilalagay ko sa comment section or sa description. So ulitin. So see you guys. Peace.